Knives, looting, and severed thumb. Philippines details fresh confrontation with China in Ayungin. May bolo palang mga hawak to mga hayop natin. The Armed Forces of the Philippines on Wednesday detailed how the Chinese Coast Guard boarded Filipino vessels delivering supplies to its military outpost. In a press conference, AFP Chief of Staff Romeo Browner said the CCG hijacked the Philippines Aurora mission, resulting in damage and severe injury of a Navy officer who lost his right thumb. Malala pala yung nangyari. Akala natin, mga kakutsero, yung typical lang na binangga, pinasok, etc., etc. It's not just boarding, it is an attack. At mga kakutsero, ito yung nakakaano diyan. Walang na-sustain na injury ang ating Navy, ang ating Marines doon sa attack. Maliban doon sa thumb. Pero walang stab wounds. 'Di ba? Alam mga kutsero, ito na lang. Si China may dalang itak. Si China may dalang itak. Pumasok sa bangka ng Pilipinas. Walang may stab wounds. Wala. Seriously? So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo pa account details sa join sa loob ng app. At pwede na kayo magpadala sa GCash sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Gamitin nyo lang ang promo code ko na Coach Jared. And gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ganun kahina ang Chinese Navy? Ganun kahina pala talaga ang Navy ng China, no? Imagine, inatake ka ng itak tapos walang nasugatan sa inyo. Diba? Lakas naman ng Marines natin. Diba? Pwedeng pang MMA. Anyway, baka fake na itak. O baka China quality kasi yung itak. China quality. Mahina pala sa close quarter combat ang mga plan. Mahina sa CQC. Imagine kayo na may itak. Wala pa kayong nagawa sa mga tao. Ang ginawa niyo lang na binutas niyo na lang yung rubber boat. I mean, ako happy na lang ako na walang nataga. I mean, yun lang. Happy na lang ako na walang nataga. Pero, it says a lot about our Marines, ha? Iitakin ka, wala silang nagawa sa'yo. Wala. Tofu. Tokwa soldiers. Tokwa soldiers wala ang China, eh. At sabihin ko talaga, ngayon mga kochero, as far as I'm concerned, kumpirmado na sa akin na ang advantage lang talaga ng China sa Pilipinas, mas marami silang armamento at mas marami silang mga gamit. Yun lang talaga. Tokwa. Tofu soldiers ang China. But anyway, pakinggan natin yung balita tungkol dyan. Tinawag na pirata ng AFP ang China Coast Guard dahil sa pagnanakaw nila sa mga armas ng mga Pilipinong sundalo at iba pang kagamitan sa nakalipas na resupply mission sa Ayungin Shoal. Iginit naman ng AFP, pumalaglang ang ating tropa laban sa mga tauhan ng CCG na armado ng bolo at sibat. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. May sibat pa! Sa video na ito, makikita ang paghabol ng mga steel hull boat ng China Coast Guard sa isa sa mga patrol coastal craft ng Philippine Navy na kasama sa rotation and resupply o RORE mission para sa mga sundalong nakaistasyon sa PRP Sierra Madre, isa sa kaliwa, isa sa kanan, at mayroon pang barko ng China Coast Guard. Yung binangga, oh. Ang isa sa mga steel hull boat ng China tuluyang bumangga sa patrol craft ng Navy. Kuha ito patungo pa lamang ng Ayungin Shoal kung saan makikita
na malayo pa lang ay nanggigit-git na ang China Coast Guard. Isa pang resupply Nakalusot. vessel ng Pilipinas ang pinagbabangga ng China Coast Guard na nagresulta Yan ay naputol, para oh. maputol ang hinlalaki o daliri sa kamay ng isa sa mga sundalong Pilipino na nakatalaga sa Naval Special Operation Command. High-speed run by one of the Coast Guard, Chinese Coast Guard rigs. And because of the speed, pumatong yung forward portion ng Coast Guard, Chinese Coast Guard rig doon sa rig ng tropa natin. And unfortunately, nakahawak yung tropa doon. So, nadaanan yung kumay, yung gagawin niya. Buti nga, hindi buong kamay eh. Ang swerte rin siya dahil nakahawak siya ganyan. So, tinamaan niya. Kaya naputol siya. Ngayong Miyerkules, So hindi pa pala dahil sa itak. Kaya naputulan ng daliri si Marines natin. Umakyat daw kasi yung nakakapit daw na ganyan yung tropa, umakyat yung barko, nadaganan yung isang daliri na nagkabanggaan. Imagine, ang ganun ka-weak ang Chinese Communist Party? Seriously? Medyo weak sila. Hindi, alamang lang talaga ng China, mga kotsero. Armamento lang. Yun lang talaga. Yun lang talaga yung yung lamang nila. Equipment. Yun lang pala ang nila. Yun lang talaga advantage nila, mga kotsero. Marami silang barko, marami silang speedboat, marami silang baril, marami silang hovercraft. That's about it. Pero yung tao mismo, nagagamit nun, wala. Ito na lang, mga kotsero, isipin nyo na lang. Binord, pinasok yung mga tropa. May dalang itak, may dalang sibat. Ang injury, hindi related sa sibat, hindi related sa sa bolo. Ang injury related sa barko. Bakit ganun? Ang weird naman. Ay, binisita bobo. ng mga opisyal ng AFP sa pangunguna ni Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang naturang sundalo. Ginawaran siya ng medalya sa Ayun, kabila ng tinamong injury. Handa pa rin siyang bumalik sa serbisyo at ma-deploy muli kahit pa sa Ayungin Shoal. So, magpagaling ka. Yes, sir. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Pag gumaling ka ba, may balak kang bumalik? Yes, sir. Saan, sir? Basta Magsaserve pa rin siya, no? Kinumpirma rin ng AFP na sumampa at kinuyog ng mga tauhan ng China Coast Guard ang isa sa mga resupply vessel ng Pilipinas. Dito ay ninakaw nila ang mga armas ng ating tropa na nakatago sa gun case. Nanatiling mahinaon pero pumalag sila sa mga tauhan ng CCG na sa kauna-unahang pagkakataon ay may mga dalang bolo at sibat. Giit ng AFP, May sibat, lumaban ano? ang mga sundalong Sibat. Pilipino kahit na dehado sila sa puwersa at may hawak pang bolo at sibat ang mga tauhan ng China Coast Guard. Lumaban po with their bare hands. No? With their bare hands. Makikita niyo po, tinutulak nila yung rig ng kalaban, ng Chinese Coast Guard palabas. No? Palayo. They were preventing the Chinese Coast Guard from hitting them with their bolos, their machete, and other bladed weapons. Kaya ako po ay hangang-hanga sa ating mga sundalo. Galing, no? Topo nga. Tokwa. Yung mga PLA Navy. Tokwa. Bare hands daw, sabi ni General, sampa. With their bolos, their machete, Balikan natin yung kwento. and other Chinese rig. Tauhan ng China Coast Guard. Lumaban po with their bare hands. No? With their bare hands. Makikita niyo po, tinutulak nila yung rig ng kalaban, ng Chinese Coast Guard palabas.
no, palayo. They were preventing the Chinese Coast Guard from hitting them with their bolos, their machete, and other bladed weapons. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit kailangan unahan ng kwento ng China ang Pilipinas. Seriously. Kasi alam nyo mga kochero, kapag nauna ang kwento ng Pilipinas, mas nakakahiya kay China. So, inunahan na nila yung kwento. Inunahan na nila na, kami yung nagpataboy, kami yung nagpaalis, etc. etc. Kasi nga naman, sumugod ka na merong sibat, merong kapang bolo, wala kang nagawa. Nakakahiya yun. Kaya ako po ay hangang-hanga sa ating mga sundalo. Gusto ko pong tanggalin yung impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na kunin lamang yung ating mga kagamitan, sirain yung ating mga boats. Hindi po natin hinayaan sila. Lumaban po tayo. But then again, may mga limitations po tayo. Pero hindi pa tumigil dito ang China Coast Guard at pinagbubutas din ang rib ng Pilipinas. Sinira rin ang mga communication at navigational equipment at motor ng rib habang ilang personal na gamit din gaya ng cellphone ang tinangkapang kunin. Tinawag ng AFP na pirata ang China Coast Guard. We are demanding that the Chinese return our rifles and our equipment. And we are also demanding from them to pay for the damages that they have caused. Babayaran nila po yun, parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions nila. Kung ikukumpara naman sa mga nakaraang RORE mission, hindi ginamit ang mga civilian vessel na unay sa May. Sabi ng AFP Westcom, bahagi ito ng improvement at review ng kanilang estratehiya. Sa kabila ng nangyari, Strategy sinabi ni review Bronner na nanatiling mataas ang moral ng ating mga sundalo. Patrick De Jesus para sa... So tama nga yung kutob natin kahapon. Strategy review nga. Kaya nag-iiba-iba ng diskarte si AFP. So pag nagpapalit nga ng nag-iiba-iba nga ng strategy. Kaya ngayon, most probably yung susunod ibang style naman ang gagawin. Akin lang mga kotsero. I think dahil dito sa latest, ngayon dahil dito sa inilabas na impormasyon nitong ng ating AFP, I think medyo justified na siguro kung we will also match the level of force na ginagawa ng China. I think it's already justified. Wag na magtimpi-timpi. Lalo na pag ganun, life or death yun eh. Sinugod ka ng bolo. Dapat you should repel that threat with an equal force. So, kung ang usapan is being able to I think hindi naman papupulaan yung natin doon yung ating AFP kapag ginawa nila yon. I don't think it will happen kapag ginawa nila yon. Alam niyo mga kotsero, I think mas ma-admire pa ng mga Pilipino yung ating AFP tsaka Coast Guard kapag ginawa nila yan. Hindi naman siguro mawawala yung moral ascendancy natin kasi hindi naman tayong attacker. We are responding to a threat with an equal level of force. That's not hindi yun, I don't think, kahit nga sa korte, pwede pang maging self-defense yan Pag self-defense yan, absuelto ka sa kaso. Basta equal force. Kung sa korte Pero syempre, iba naman yung rules ng military. The plan, People's Liberation Army Navy, nasa ilalim niya yung Coast Guard. So technically, mga kotsero, itong ginagawa ng Chinese Coast Guard, parte yan ng strategy ng military mismo ng China. That's not civilian. Nagpapanggap lang yan na civilian. Parang yung maritime militia nila. Nagpapanggap na civilian, pero hindi talaga civilian yan. Ang lamang tao niyan, yung Navy ng China.
Saikmar, tulad nun, sumugod sila with bolos. Siguro naman they can respond with an equal measure of force. 'Di ba? Marine sila, kaya nilang i-disarm yan, baliin nila braso. Hindi mo kailangan umabot sa level ng kailangan magbombahan tayo para maramdaman, para makita natin para ma-match natin yung strength nila. I mean, case by case basis tulad nun. But again, ito naman yung propaganda ni China. Photos show CCG boarding, inspecting, and restricting Philippine vessels intruding, quote-unquote, intruding in Ayungin Shoal. Ayan. Ito pala yung isang barko ng Pilipinas. Ayan. Ito siguro hindi na napalubog. Or hindi, syempre hindi naman rubber boat yan. So, yon. Photos obtained by the Global Times. Syempre, si Global Times to. Pag si Global Times, sasahan nyo na pabor yan sa napabor yan sa China. Walang pinagkaiba kay China, daily yan. Photos obtained by the Global Times exclusively from the China Coast Guard on Wednesday show the CCG's interception, quote-unquote. Okay? So ngayon, sila yung nagfe-flex. Di ba? Napalayas namin ang Pilipinas. So, yun ang nila, yun ang flex nila sa dyaryo nila. Pero kung titignan nyo yung pictures, tayo daw yung bumangga, pero, sabi, a Philippine supply ship dangerously approaches a Philippine vessel. A Chinese vessel. Tayo daw yung lumalapit sa Chinese vessel, pero tayo yung nakanguso. Ayan. Lampas na yung nguso natin sa kanya. Galing-galing, di ba? Gagawa lang ng propaganda, pumalpak pa. Di ba? Galing-galing eh. Ito yung lapu-lapu yata ito. Ayan, lapu-lapu. Ayan. Pilipinas daw yung lumalapit. Pero paano ka lalapit? Paano ba tumakbo ang barko? Parang alimango, pagilid? Paano ba pagilid? Pag ganun ba ang barko? Hindi ba pag ganyan yan, paharap? Hindi pagilid na ganun? Naaaloko naman kayo, John. Ito ba isa? Ito yung AFP natin. Ayan, sa likod. Militia. Maritime militia. Ito yung ninakaw yata. Ito yata yung minaso yung nila. Ito yung harap, yung controls. Yung minaso. Ayan, tatlo yan, Sandwich. Tapos, ito pa yung isa. Wag yan. Masyadong close up yan eh. Ito. Yan, ito yung isang supply boat. Hinila, nakatali, no? Hinila. Yan. So, ito yung ganap. Ako hindi ako naniniwala. Although, I'll give yung sinabi ni General Browner the benefit of the doubt. Pero ako, hindi ako naniniwala na hindi nakaka-demoralize yung nangyari. Sorry, I mean, ako, believe ako sa mga bata natin. Imagine, kaya nilang maipagbakbakan sa Chinese. Bare hands versus bolo. Kayang-kaya nila yun. Pero syempre, nakaka-demoralize pa rin yan. Sabi ni Orly Mercado, dating defense chief, if I'm not mistaken, panahon ni GMA ba? No. Panahon ni ERAP yata. Or GMA, either of the two. Si Orly Mercado. Nagsalita na siya. Sabi niya, dapat, ang Pilipinas din, paminsan-minsan, bumibira na rin. It is time for the Philippines to show strong action against China's aggression in the West Philippine Sea. This was emphasized by former Defense Secretary Orly Mercado. He said that the Philippines should also demonstrate its defense of its territory against China's aggression and not just rely on allied countries. A Philippine Navy service member had a finger severed and 6 others were wounded following a collision between a Chinese ship and a Philippine vessel in a rotation and resupply mission at Ayungin Shoal on Monday, June 17. This comes following the implementation of the no trespass rule by China in their claimed territory in the West Philippine Sea. Dapat ang sagot natin dyan, tit for tat din.
meron tayong mga sektor sa Tit for bayan tat. natin. Oo, natatakot na. Bakit baka girahin tayo? Kaya ba natin ng China? Bakit pa tayo nag-armed forces kung hindi rin tayo lalaban? Kumuha tayo ng water cannon at gawin natin yung tubig ng Pasig River, yung maruming tubig. Yun ang ibomba natin. Tignan natin kung puro galis ang mga Chinese Navy nila. Sorry, medyo natawa naman ako sa comment na yun ni former Sec Orly Mercado. Ilog Pasig talaga. Lalayo ka pa. Huwag na lumayo. Ba't Ilog Pasig pa? Huwag na tayong lumayo sa Pasig. Furthermore, it is also necessary to strengthen or repair the BRP Sierra Madre, the ship grounded on a Union shoal by the Philippine Navy in 1999 to serve as a living quarters for soldiers guarding our territory. Meanwhile, the United States has expressed concern about the potential worsening situation in the territorial dispute in the West Philippine Sea. Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder also condemned China's provocations. This comes alongside a renewed emphasis on the United States' commitment to support its allied nations. This kind of behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and as you highlight, it could lead to something bigger and more violent. And so we're going to continue to stand with our Philippine allies. Also, some House lawmakers have condemned China's latest aggression against the Philippines in the disputed territory in the West Philippine Sea. According to Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, this incident underscores the urgent need for strong action from the Philippines. Well, sumusobra Actually, talaga yung mga inchik. totoo lang. Ang aggression na pinapakita nila sa West Philippine Sea, even if resupply mission lang sana yun, is parang pambabastos na sa sovereignty ng Pilipinas. The Solon also assured the push for increased funding for the Philippine Coast Guard and Philippine Navy for the year 2025. These agencies are responsible for guarding our territory in the West Philippine Sea. According to Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, China's intimidation tactics have become overt. He added that the Philippines should also counter China's no trespass rule with appropriate measures. Ito obvious na hindi na to pangbubuli. Pananakot na talaga itong gagawin nila, no? At ginagawa nila, no? Kapag sila ay pumasok o nag-trespass sa ating teritoryo, dapat manghuli rin tayo. Hulihin din natin sila. Dahil isang pagpapakita ito ng pagrespeto sa ating mga pulisiya at ating batas dito sa ating bansa. Rosa Licoz, UNTV. Medyo nasa tayo eh. We are already in a delicate balancing act na to sa kay PBBM, mga kotsero. Mahirap to eh, itong sitwasyon na to ni presidente. Pakahirap na ito. Ito yung iniwasan ni Digong eh. Ayaw niya kasi na na mapasama ang ang itsura niya. So dahil ayaw niya mapasama ang itsura niya, o di himod-pet na lang tayo kay Xi Jinping. Imagine, mga kotsero, kung inumpisahan niya to noong 2016, di sana may amor pa mga tao sa kanya ngayon. Kaso wala eh. Wala na, lumipas na yung 2016. Hindi na makabalik yun. Binigyan siya ng pagkakataon ulit. Recently. Na kumampi naman sa Pilipinas. Kaso wala. Wala pa rin eh. Ano sinasabi niya? Kinukumbinsin niya tayo na, hindi, tubig lang yan. Walang kwenta yan. O di kung tubig lang pala yan, ba't may interest ang China? I mean, seriously. Nung sinabi ni Digong na, maghuhukay ako ng gasolina ko dyan. Ano sabi ni Xi Jinping? There will be trouble. Sige, there will be trouble. Hindi ako maghuhukay. Pala eh. I think at this point, mga kotsero, hindi na uubra yung puro yung all talk. I think we have to, and si PBBM naman magdi-decide dyan, pero I think ang sentiment ng karamihan ng Pilipino ngayon is hindi na pwede yung all talk, tapos puro statements lang, statement of support, puro statement of this, statement of that. We have developed partnerships already, diba? Nagbigay na tayo ng sobra-sobra, I think, nagbigay na tayo ng sobra-sobra kay Amerika by allowing them to
to build their bases sa Pilipinas. Naipag-partner na, solid na yung partnership natin with Japan, solid na yung partnership natin with France. Kay South Korea, solid din yung partnership natin dyan. Kay Vietnam, which is also medyo galit na rin kay China. I think we should start utilizing our partnerships already. Hindi na pwede yung ganito. Si Australia, sabi natin Trexie, paano si Australia? Si India, yan, si India. Si Australia kasi mga kochero, ay, si Albanese, nandiligaw kay China ngayon si Albanese. So baka hindi makialam yan. Ang sure lang tayo lahat. Ang sure lang tayo, si US, si Japan. I think the Philippines should start acting. Hindi na pwede yung nagrereklamo tayo na nagrereklamo. Tuloy lang natin yun, yung ginagawa na ine-expose, yung Transparency Initiative, etc., etc. Tuloy pa rin natin yun, syempre. But I think we should start doing something. I-utilize na natin yung mga partnerships. Kasi otherwise, wala eh. All of those are just talk eh. Talk is cheap. Alam natin lahat yan, mga kochero. Talk is cheap. And if China is a bully only responds to strength. Diba? May mga nagsasabi, kapag sinampulan mo si China, i-escalate nila lalo yan. Mag-i-escalate yan. But, kahit sampulan mo o hindi, nag-i-escalate siya. Diba? Sampulan mo o hindi, nag-i-escalate siya. So, I think, regardless of whether you are timid and you're trying to keep the moral high ground or not, i-escalate na lang na i-escalate. If you want to talk tough, then let's talk tough. Pero you also have to deliver. Yung commitment ng House of Representatives na, yung sinasabi ni Robert Barbers, pera lang yan eh. Pag bumili ka ng armamento, it will take time bago maipasok. It will take time. What we need is at least while we are habang binibuild natin yung defense capability natin, is for our partners to actually do something. Ito yung sinabi ng isang political analyst tungkol dyan sa sitwasyon na yan. As far as the government is concerned, the track that President Marcos has set given his speech, I think we are on the right track. Tama ang direksyon ng foreign policy ng Marcos administration, partikular na sa pagresolba sa usapin sa West Philippine Sea. Ito ang paniniwala ng policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko. Ayon kay Yusinko, nararapat lamang ang ginagawang hakbang ni Pangulong Marcos na pakikipag-usap sa ibang mga bansa at maisulong ang pagsunod sa international law. We adhere to international law and the rule-based order of in our region, diba? And consequently, ang focus natin dalawa, yung tinatawag na ASEAN centrality and also regional cooperation, no, with like-minded countries. So dyan na pumapasok yung sinasabi mong multilateral approach. Sa kabila nito, hindi rin dapat anya isara ng Pilipinas ang pakikipag-usap o bilateral talks sa China upang maresolba ang issue sa West Philippine Sea. Ito ay habang pinapalakas ng Pilipinas ang kanyang defense capabilities at alyansa sa ibang mga bansa. That door to a diplomatic resolution should always be open, no? And that means we should also be ready to be on that table when that time comes. So wag dapat tayong mag-aksaya ng oras na nakikipagbangayan pa tayo dun sa mga opisyal nila. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. I agree na what PBBM is doing is on a diplomatic side,
maganda sa diplomatic side. But yung kasi meron dalawang aspects to eh. Hindi na lang to yung usapin ng West Philippine Sea eh. Kasama na rin kasi dito yung claim ng domestic law ng China. Take note mga Ojero na kaya isa sa mga dahilan kung ba't nag-escalate sila ng kanilang activities diyan sa West Philippine Sea. Dahil sa domestic law ibig sabihin ito yung batas mismo sa loob ng China. Na ang Coast Guard ay dapat they should do whatever it takes to protect the territories and the waters of China. Nasa ano yun? Nandun yun sa ano nila. Batas nila yun eh. Batas nila yun. So, kapag hindi tayo nag-respond doon, let's say kapag tinigil natin yung RORE missions, pag tinigil natin yung pagpapatrols, etc., etc., magkakaroon, lalong lalala yung sitwasyon. So, at the same time, hindi rin naman dapat tayo tumigil. Hindi rin, pag tumigil tayo, mawawalan tayo lalo ng control doon sa jurisdiction doon. Pag hindi naman tayo nagpatuloy, pag hindi tayo tumigil, pag tumigil tayo, lalo tayo mawawalan ng jurisdiction. Pero pag hindi tayo tumigil, masasaktan yung ating mga tao. Yun ang gusto kong sabihin. How are we going to settle this? Diplomatically? Diplomatic channels? So far, none is working. None is working. Meron ba? May nag-work na ba? Wala pa. May nag-work na ba na diplomatic? Ang sinasabi ni China, usap tayo, sige, usap tayo. Gusto ko mag-usap tayo, pero dapat hindi legally binding. Hindi pwedeng legally binding. Sino nagsabi niyan? 2016 pa, 2017 pa sinasabi yan ni Cayetano. Bago siya naging congressman. Ang gusto nila, anytime, pwede nilang atrasan. Yan ang gusto nila. So how are you going to settle it? Gusto nila yung mga style secret agreement, yung pwedeng may plausible deniability, ganun. Yung style na ginawa ni Digongong. Ganun yung gusto nila. So how are you going to settle it now? How are you going to marry the two? How are you going to balance yung hindi mo isusurrender yung teritoryo mo dyan, but at the same time, ayaw mo rin masaktan yung mga tao mo. So this is really a very delicate balancing act. So, I understand, may mga tao kasi nagtatanong bakit daw tahimik si PBBM sa issue na to. It's been how many days? 2 days. Wala pa rin daw statement ang Malacanang. Well, put yourself in his shoes. Paano? Ano statement ang ilalabas niya right now? Hindi siya pro-China. Hindi rin siya pro-America. Although right now, ang kiling natin nasa Amerika. Bakit? Ninanakawan na tayo ng resources dyan sa West Philippine Sea. Pinabayaan ni Digong yung West Philippine Sea. Kasalanan talaga ni Digong to naglilinis ng si BBM. Ngayon, naglilinis si PBBM, anong sasabihin ng mga Duterte Balahura supporters? Ngayon, naglilinis si PBBM, anong sasabihin ng mga Duterte Balahura supporters? Ang pangit ng foreign policy. Uto-uto ng Amerika. Si Digong, uto-uto ng China? Seriously. Kung si PBBM, let's do that. Let's apply yung mentality na sinasabi na ginagawa ng Duterte Balahura supporters. Si PBBM tuta ng Amerika, si Digong tuta ng China. 'Di ba? Ganun lang 'yan. Hanggang ngayon nga tuta pa rin Inaamoy-amoy pa rin yung bayag ni Xi Jinping Kami yung mga aso, 'di ba, kapag minsan nag-aamoy sa crotch 'yun. Hanggang ngayon ginagawa pa rin. Global Times, nagpa-interview sa Global Times, 'di ba? Pinapasok pa sa Pilipinas.
Pinapasok pa sa Pilipinas, ang titigas ng Feslax. Pinapunta sa bahay niya sa Davao City. Ang tigas ng mukha. Hindi na lang sila yung pumunta ng China. Nagpa-interview ka sa kalaban, yung kalaban pinapunta mo sa bahay mo. Siyempre, yung mga journalist na yun, hindi nila i-declare na ano sila, journalist sila. Kasabihin lang nila, turista sila. Di lusot. We're here for a tour. We're here for a vacation. Sabi sa immigration. Diba? Di naman lang i-declare na taga global time sila eh. Etong sa Pilipinas ang merong global impact na mas malala kung ikukumpara mo dun sa naunang dalawa. Of course, malala din yung impact nung naunang dalawa, no? Si Israel tsaka si Ukraine. Malaki din ang impact nun. Pero I think itong kay China will have the most impact sa lahat. Sa lahat. Sa lahat ng bansa. Lahat dito damay. Lahat dito damay. Bakit? Ang lahat ng ekonomiya ng mundo nasa China eh. Lahat ng negosyo ng lahat ng Western world nasa China. If there's going to be a conflict na where the whole world will suffer, ito yun. Ito yung sa West Philippine Sea. And not just the West Philippine Sea, the whole South China Sea. And hopefully, itong mga higante na to, itong mga malalaking bansa na to, they find a more peaceful resolution dito sa conflict na to. Kasi otherwise, lahat tayo mahirapan eh. I don't think anyone wants a war. Wala naman may gusto ng gera. But, syempre, China being China, matigas ang muka. Wala siyang pinagkaiba kay Putin. Ayun mga kotsero, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow din po tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in the next live stream! God bless everyone! See you next time! Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?